Habagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at patuloy pa rin itong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro. Kaya't sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat sa bantaho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa halos patuloy na pag-ulan dahil nga po sa habagat o southwest monsoon. Samantala, dahil pa rin sa southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ng generally maulap na papawirin at ine-expect pa rin natin ng mga pag-ulan ngayon sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, natitirang bahagi pa ng Mimaropa Region, sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maging sa Zamboanga Peninsula. Kahit saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas po ng ating area of responsibility. At base sa ating latest kanina na forecast sa analysis natin, huling nakita yan sa layong 1,685 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po ito sa atin, nasa labas po ito ng ating area of responsibility at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At according sa ating forecast, sa latest analysis po natin, nananatiling mababa ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At generally, northwestward o pahilagang kanluran ng kanyang magiging pagkilos. At kung pumasok man po ito ng ating area of responsibility, nananatiling mababa ang tsansang makaapekto ito ng direkta sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon po man, patuloy pa rin po tayong mag-antabay at mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance.